Salamat sa mapagpalayang kagamahan. Welcome to our 365 daily devotion. Ako po si Alexander Gomez from batch 3. At ang topic po na tatalakayin natin ngayon ay ano ang makikita mo sa salamin. Ngayon po ang ating pag-aaral ay tungkol sa Hebrews chapter 8 verse 13. At buksan po natin ang ating pusat isip sa mga nakakita ng Diyos. Sinasabi dito na by calling this covenant new, He has made the first one obsolete, and what is obsolete and outdated will soon disappear. Ay sa Tagalog, ang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, ginawalang bisa na niya ang una, at anumang nawawala ng bisa na luluma ay malapit nang mawala. Teaching number 1, the old covenant is a new. It reflects our sins. Ang lumang tipan, particular o kautusan ni Moises, ay parang isang malinaw na salamin na nagpapakita ng tunay na kalagayan ng ating puso. Ito yung binabasa natin ng mga utos ng Diyos na pagtatanto natin kung gaano tayo kapos at makasalanan. Hindi ito naglilinis ng kasalanan, kundi inilalantad nito ang ating pangailangan ng isang tagapagligtas. Katulad ng salamin na nagpapakita ng dumi sa ating mukha, ang kautusan ay nagpapakita ng dumi ng kasalanan sa ating spiritual na buhay. Teaching number 2, the old covenant is a judge. It condemns us. Dahil ang kautusan ay perfecto at banal, hinahatulan nito ang lahat ng hindi sumusunod dito ng buong buo. Pinapakita ng lumang tipan ng hustisya ng Diyos. Kapag nabigo tayong sumunod, tayo ay nasa ilalim ng hatol. Hindi sapat ang ating sariling kabutihan upang maligtas tayo. Sa ganitong paraan, ang lumang tipan ay nagpapakita na ang tao ay lubos na kailangan ng habag at kaligtasan na hindi galing sa sarili kundi mula sa Diyos. Teaching number 3, the old covenant is a tutor. It points to Christ. Sa kabila ng hatol na dala ng kautusan, malayunin ito, ituro tayo kay Kristo. Ang mga alituntunin, handog at propesiya sa lumang tipan ay mga anino na darating na Mesayas. Pinapakita nito na mayroong darating na tagapagligtas na tutupad sa kautusan at magdadala ng tunay na kaligtasan. Application number 1, reflect on the weight of sin and cause of grace. Sa pag-unawa sa papel sa lumang tipan, dapat tayong maglinaw kung gaano kabigat ang epekto ng kasalanan sa ating buhay. Hindi natin dapat paniwalain ang kasalanan dahil ito ang dahilan kung bakit kailangan natin tubusin. Application number 2, rejoice in the freedom and grace found in Christ. Sa halip na manatili sa takot at hatol ng kautusan, tayo ngayon ay may kalayaan dahil kay Kristo. Hindi na tayo hinahatulan kundi pinatawad. Ang biyayang ito ay dapat magbunga ng kagalangan at pasasalamat. Application number 3, renew your commitment to love and serve Jesus. Ang pagkaunawa sa mga turo ng lumang tipan at sa biyayang nasa Kristo ay dapat magbunga ng pagbabagong buhay. Muling pagtibayan ang ating pananampalataya. Yun lamang po ang aming devotions. Maraming salamat.